dapat noon pa, lumabas na yung mga issue na yan. Bakit bigla-bigla, ngayong kalaban niya itong si Benny Abante, biglang madidisqualify siya, di ba? I smell something fishy dito sa isa na to. Kailangan ho mga kababayan, makialam na ho tayo. Kailangan na ho nating putulin ang sungay ng Comelec, masyado nang humahaba. Di ba? Ang dami na ho nilang kalokohan na ginagawa. Marami pa hong di nasasagot ng mga katanungan noong nagdaang eleksyon. At itong si Atty. Harold Respicio, sasalansanin ho niya dito sa video na to. Diyan. Itong mama na to, malupit to, tatawagan ko to mamaya. Isa-shoutout ko siya ng malupit, no? Ano ho ngayon eh, yung pagsalansan niya, talagang pulidong-pulido, ika nga. Di ba? Bakit kinansila ang kandidatura, pagkakapanalo nitong si bakit dinisqualify itong si Joey Uy? Ano hong mga nakikita niyong dahilan dito sa isa na to? Tayo simple lang. Kailangan pa ho ni Martin Romualdez yaang si Benny Abante dyan sa House of Representatives. Di ba? Kailangan pa ho niya. Yung anak niya, tagapag-spoke yan. Nakita ho niya kung paano mag-coop siyang mama na yan dyan sa House of Representatives. Ngayon ho, hindi niya umaawakan itong si Joey Uy eh. Kaya kailangan ang mailagay dyan sa 6th District ng Manila, kaalyado din niya. At kailangan yung willing magpakaaso at magmukhang tanga sa mainstream media at social media sa kanya. Yaan ho si Benny Abante. Kontrolado ni Martin Romualdez. Yan ho mga kailangan nitong si Martin Romualdez. Yung mga hindi niya makontrol, yung iba na panalo sa pamamagitan ng dayaan. Ika nga, na brute force nila nung panahon ng kampanya. Dito sa isa na to, matinding kawalang yano ito mga kababayan. Ika nga, garapala na to, Chairman George Garcia. May kumbaga nagsalita na ang sambayanan. Ang Duterte Youth Party List, pangalawa. Diba? Pangalawa sila sa ibinotong party list. Ngayon, dahil si Tambaluslos galit dyan sa party list na yan, hindi nakaupo. Dito naman sa 6th District ng Manila, dahil itong si Joey Uy hindi makokontrol ni Martin Romualdez, hindi rin ho nakaupo. Ang pinaupo ho, itong aso niyan si Benny Abante. Ito, pakinggan ho natin. Itong si Atty. Harold Respicio. Atty. Harold, salansanin ko. Dito sa branch 34 ng Manila para mag-voluntary surrender. Nagpunta na sa branch 34. Dahil may warrant for his arrest dahil inakyat ng prosecutor's office ng Manila sa korte yung kaso na isinampa ng Comelec dahil daw si Atty. Harold Respicio ay violate yung Article 154 ng Revised Penal Code in relation sa cybercrime law dahil pinapublish nila online sa Facebook at sinasabi niya na pwede palang mahak ang ating para sa mga 3rd district para sa mga 6th district ng Manila. Magprotesta ho kayo, kalampagin nyo ang Comelec dyan. Anak ng tokwa, yung binoto yung congressman, hindi disqualify ka para lamang makaupo yung kandidato ni Tamba. Lang yan. Kung ganyan lang eleksyon, wag na tayo magbutuhan. Hayaan na natin ang Comelec na pumili kung sino gusto nilang umupo. Di ba? Ganun na lang ang gawin natin. Lang yan. Ito, isa na to. Teka lang ayan yung si Benny Abante, kinumpirma ng tanggapan ni Manila Rep. Benny Abante na natanggap na nila ang kopya ng resolusyon ng Comelec 2nd Division na nagdideklara sa kanya bilang, nanalo siguro yung kasunod nun. Bakit hindi natin resolbahin yan? Si Eric Sylvester, nasan na? Di ba, ang dami yung issue na kung saan nang inahanap na sambayan ng Pilipino ang kasagutan sa Comelec. At itong Comelec naman na to, kung sino-sinong pinagdidisqualify nila. Hindi ho natin kilala si Joey Uy. Hindi ko rin ho alam kung magiging kaalyado natin yan pagdating sa House of Representatives. Ang issue dito, kung sinong pinili ng tao, yun ang paupuin natin. Kung sinong binigyan ng mandato ng sambayanan, yun ang paupuin natin. It doesn't matter, kalaban, kakampi. Wala ho tayong pakialam dyan pagka nagsalita ang sambayanan. Yun ang pakinggan natin. Hindi yung Comelec na basic na sila lang nag-uusap dyan kung sino lang ang pinakamalakas magbigay ng 300 million. Sila lang papakinggan. Kaaga-aga ha. Nung pisa nyo ako automated counting machines kapag konektado sa internet. Ang sabi po ng batas ay kapag ang isang tao ay nagpapakalat ng untrue reports
at pwedeng madamage ang reputation ng isang bansa, pwede kang makulong under Article 154 ng Revised Penal Code. Pero Attorney Harold Respicio, dapat ka bang ikulong? Hindi po! Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng ma-hack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod naman ang COMELEC. Yung aking suggestion, gumawa ka sila ng policy na huwag i-connect yung mga makina sa internet nung araw ng eleksyon. So false news ba yun? Hindi po. Pangalawa, yung ginawa ko po ba ay para i-harm ang interest ng ating bansa? Hindi po. Ang ginawa ko po ay para sa ikabubuti ng ating bansa, para ma-secure ang ating automated counting machines against hacking. Para po ito sa ikabubuti ng ating bansa. Ang na-harm lang ay yung mga may planong mandaya nung panahon ng eleksyon at ang na-harm lang ay ang puso ni Chairman George Garcia. May files na po ba or wala pa po? Ang na-harm lang ang puso nitong si Chair. Inang kakabad trip talaga tong si George. Diba? Walang iya talaga tong si George Garcia. Dapat talaga, ano ito merong special na lugar to sa ano. Sa lupa, ika nga, meron siyang special na lugar dyan sa ano na yan, sa nagbabagang apoy, di ba? Napakawalang yan itong mama na to. Sagad-sagad sa buto, anak ng tokwa. Wala na akong pinapakinggan. Wala nang pakialam kung ano pang maging boto, pahinaing, kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Kung anong gusto ng COMELEC, yun ang masusunod, anak ng tokwa. Masyadong makapangyarihan itong ano na to, itong ahensya ng pamahalaan na to, kahit ang boses ng sambayan ng Pilipino, kaya ho nilang anuhin, kaya ho nilang baliktarin, nga kung gugustuhin nila. Nagdayaan na nga, nagkaroon na nga ng dagdag bawas, nagkaroon na nga ng 16 million overvote, hindi naman siya pinapalampas, di na nga natin na pag-uusapan. Tapos bigla-bigla gaganituhin nyo pa yung mga nanalo. Wala akong pakialam, halimbawa, si Benny Abante nanalo dyan. Tapos pinaupo itong si Joey Uy. Magsasalita tayo. Kasi pinili ng mga taga 6th District, yaang si Benny Abante. Bakit nyo dinidisqualify? Pambira, hindi ito dahil kakampi, inendorso ni ganito, inendorso ni ganyan. Ito ay pambababoy sa boto ng mga Pilipino. Ito ay magpapatuloy kung hindi natin tutuldukan sa mga susunod na panahon sa 2028 election. Magpapatuloy ho itong mga ganitong klaseng garapalan. Yan ho sinisigurado ko sa inyo. Kung hindi ho kayo magsasalita, yung boto nyo walang kwenta sa 2028. Mamanipulahin, dadayain, didisqualifyahin, kakansilin ng COMELEC yung mga kandidato na hindi nila feel at nanunuwag sa kanila. At hindi magiging benepisyaryo, hindi magbe-benepisyo si Tamba sa mga individual na to. Diba? Yun ho yun. Huwag na tayong maglokohan dito, COMELEC. Chairman George. Oo naman, Ito si Attorney Harold, ano na sa'yo napupuno na sa mga kabalbalan mo Matagal na ho yan, matagal na ho natin sinasabi. Yan si George Garcia, naku, noong pang 2022, meron hong something dyan sa mama na yan. Lang yung George Garcia. Meron na pong pirmadong warrant yung court dito sa branch 34, kaya po ako nag-voluntary surrender. Ito po ay isang process para hindi ka nahuliin at para hindi ka na-commit sa loob ng jail, pwede kang mag-voluntary surrender at magbayad ka ng bail. Pero yung warrant, hindi pa po na ilalabas. Nandito po sa court. Napirmahan na po. It is as good as a warrant already. They can serve you with the warrant anytime. Paano nyo po nalaman na meron na palang ilalabas? Galing tong si Attorney Harold, hindi na pinalaki pa ang issue. Ika nga, ako, pupunta ako dyan, mga walang niya kayo. Bakit nyo ako diba? Sige. Ano, meron na, pipirma na, hindi. Bago pa pirmahan, ito na, suo na. Mayroon kaming na-receive na resolution ng prosecutor's office. Usually, iaakyat na yan sa korte. So, nag-follow up kami sa court kung saan na-file yung case ng prosecutor's office. Nung nalaman namin na sa branch 34 napunta yung case, itatanong lang namin kung mag-i-issue ba si judge ng warrant of arrest. And we confirm na napirmahan niya na yung warrant of arrest. Kaya dali-dali, kailangan natin sumunod sa batas at mag-voluntary surrender. Mag-propose kami ng bail today. Dalawa po, 32,000 kada isang kaso. Dalawa po kasing video yun. So 32,000 each, 74,000 in total. 64,000! Yes! Your Beller Plan. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay nyo kay Attorney Harold Respicio. Hindi ko po akalain na magtutuloy-tuloy ng ganito ang ating laban. Nakala ko po pagkatapos ng eleksyon ay matatauhan na ang COMELEC dahil hindi na po nila itinuloy
yung pagpigil sa aking proklamasyon. Pero ang nangyari po ngayon ay inuloy nila yung kaso dito sa prosecutor's office, tumuloy po doon sa korte. Asahan niyo po mga kababayan ko dito sa Pilipinas, lalaban po tayo hanggang sa uli, hanggang sa ang katotohanan ay lumabas. At magpapatuloy po si Attorney Harold Respicio na ilabas ang lahat ng pagkukulang ng ating gobyerno hanggang mailabas natin ang lahat ng pagkukulang ng COMELEC tungkol sa nangyaring eleksyon ngayong 2025 para sa susunod na eleksyon 2028, hindi na po ito ulit mangyayari. Palong-palo itong palong-palo itong si Atty. Harold kaaga-aga. Ayun na nga. Oh, ano nga, Attorney Harold, ano yan? Good job ka dyan, ha? Mahusay ang ginagawa mo na yan. Ano naman yan ako tanggap ko naman. If ever naman kasi, halimbawa, nanalo yung si Atty. Harold, pero noklama siya, hindi tunuloy yung mga kaso-kaso na yan, ano na siya ngayon? Kumbaga tayo na lang nag-uusap dito sa problema na tong ng COMELEC. Pero at least siguro, ika nga yung kantang God gave me you. May dahilan bakit di ka naproklama para mag-ibig. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kasi kung ano naman, di ba, proklama ka, tahimik ka na, wala na kaming Atty. Harold Respicio. Ngayon, kailangan namin yung mga ganyan, yung mga madidiing bumalagbag kagaya mo sa social media, Atty. Harold. Kaya, at dahil dyan, Atty. Harold Respicio, kailangan ka namin palakpakan. Yan, di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Yung si Atty. Harold, desperate natin ngayon yan. Basta ganyan yung karakas niya, good job yan sa atin. Ito mga kababayan, dito ho tayo. Dito yung tinatawag nilang sagutan. Sagutan ng mga spokesperson. Alam nga na magpapatalo itong si Atty. Bukoy. Alam nga naman papalampasin niya yung mga birada ng counterpart niya dyan sa Senado. Ito, pakinggan natin si Attorney Reggie, kasi yun nga, sabi niya, 7 days na, hindi pa rin daw kumikilos yung prosecution, wala pa rin daw ibinibigay na kahit na anong dokumento sa impeachment court. Parang nagiging cause of delay, kumbaga. Ano pong tugon ninyo dito, sir? Yun ang hinihingi ng impeachment court sa amin ay yung supposed compliance dun sa kanilang order for the submission of certification, number one, certification that the House of Representatives did not violate the Constitution in regard to the 1-year bar rule. And second, affirmation by the 20th Congress that they are still pursuing the impeachment complaint. Now, hindi po ito magiging cause ng delay. Sapagkat kahit mag-comply kami doon sa una nilang requirement, hindi pa rin kami makaka-comply doon sa second requirement dahil hindi pa nga nakukonvene yung 20th Congress eh. Hindi naman pwede mag-comply doon yung 19th Congress sapagkat ang 19th Congress ang nag-approve ng articles of impeachment at nag-transmit ng articles of impeachment. So, ang ginawa ho ng House on the last day of their session, nagpass sila ng resolution in compliance with the certification, yung first requirement. Subalit, yung second requirement, yun ho ay ang magko-comply noon ay ang 20th Congress. So, wala hong delay na hindi kami ang cause ng delay. Yung kanilang order, yung resolution nila requiring the submission of these two, ang cause of delay because we cannot comply with the second. Wala pa ho yung 20th Congress eh. Pupunahin ko lang po. Yun ang utos doon sa order, hindi ho directed to the prosecution panel. Ito po ay directed to the House of Representatives. Ang inuutusan ng impeachment court ay ang House of Representatives. Number one, ang House is a co-equal branch ng Senado. Meron ng interparliamentary courtesy na dapat obserbahan din. Dahil ang order hindi naman sa prosecution eh. Number two,
hindi naman kinakailangan ibalik nila yung articles eh. Kung ang hinihingi lang nila, yung unang certification. Yun ang articles of impeachment na transmit ng House of Representatives to the Senate, which is verified by the 214 congressmen who signed the articles. That is the compliance itself. Gaya ho ng ruling ni then presiding officer Juan Ponce Enrile in the on the occasion of the impeachment trials of the former Chief Justice Renato Puno. Nag-ruling ho dyan ang nasabing presiding officer. Sinabi Ba't parang nawala ata ang angas itong si Attorney Bukoy mula nung lumabas yung tagapagsalita ng Senado, no? Parang wala, tanggal angas itong si Attorney kasi maangas yan nung una eh, di ba? Galing-galingan din eh. Husay-husayan din pero ngayon parang tiklop na siya eh. Sabi niya, once the articles of impeachment has been transmitted into the to the Senate and received by the Senate, there is now a presumption of legality and regularity. You can no longer question kung sinunod na ba, hindi sila pwede mag-impose ng additional condition, hindi nila na pwedeng usisain yan. Dapat yan, sila naman ang mag-comply ng kanilang mandato na litisin na itong articles of impeachment. So, ang hindi ho nga nagko-comply yung korte sa kanilang constitutional duty. Yun ang obligasyon ng House of Representatives. Nagawa na nila eh. Na-transmit na nga eh. So, they should not impose any other condition. Wala ho yan sa saligang batas. Wala yun sa sarili nilang articles of rules, Senate rules on impeachment. Opo. So, sa paliwanag po ba ninyong yan, base po sa inyong paliwanag, attorney, ano po ang plano ng Kongreso? Kayo po ba ay magko-comply dun sa hinihingi ng impeachment court? Dahil nabanggit nyo rin po kanina na co-equal branch po ang Senate at ang Congress, pero ang pananaw kasi nila, since nag-convene na sila as impeachment court, dapat sumunod ang Kongreso. Ito, hindi ho maliwanag yung requirement. So we are weighing options without... Kung ano yan, kung titingnan natin lahat ng technicalities dyan sa request na yan ng Senado, hindi tayo matatapos, Brad. Ngayon, kung sa tingin ko, ayaw nyo na rin naman magtuloy-tuloy ang impeachment na yan. Tama yan. Ano nyo lang, pabagalin nyo lang, hayaan nyo lang. Diba? Okay lang naman yan. Wala namang problema sa amin yan. Matuloy, hindi matuloy. Win-win kay VP Sara yan. Kahit anong gawin nyo dyan, win-win kay VP. Weighing our prerogatives on what to do or how to act in regard to this impeachment court resolution. Ngayon, as a gesture of our intent to comply with reasonable requirements na just to move this forward, kaya ho pinasa yun eh. Pinasa yung resolution na yun ng House na should the circumstances dictate that we comply, that we submit this certification, handa na po kami, hawak na namin yung certification na hinihingi nila from the 19th Congress. Ngayon, like I said, we are weighing options. Kaya ho, hindi naman ito agad-agad na dapat sige, sundin na lang natin because there will be repercussions in the future. On the other hand, gaya na banggit ko, sila nga hindi nagko-comply ng kanilang obligasyon. And by raising these points, we are not criticizing. We are not criticizing the impeachment court. We are calling them out. Do your duty. Listen to the clamor of the people. The people want a trial. Ilang independent surveys po yan? 3. 80 to 88% say that the Vice President should respond. Yung okta na yung inaano nila dito, yung okta. Pero noong hindi sang-ayon, hindi ho silang sasalita, hindi sang-ayon sa pag-impeach kay VP Sara. 81, ano yung okta? Parang yung sinasabi nila, number 1 si Eric Sylvester, tapos panalo lahat ng kandidato ng alyansa. Parang ganun din ho yan.
Ang puro kasinungalingan niya sa Okta na yan. Wag ko kayo maniwala. Buti pa yung ano pangalan, yung Pulse Asia kahit pa paano. Hindi, falsifikado to. Hindi rin tumama yung mga ano nila, yung mga kandidato nila, di ba? Kaya pagdating siya sa mga survey na yan, imbis na tumingin tayo sa survey, pakinggan na lang ho natin kung sino nga ba yung, kung anong gustong mangyari ng mga tao sa social media. Ano ho yan? Distraction yan. Higa nga. Yung mga nasa social media, ay sila yung pag-usapan natin. And face the charges. Sabi niya, she wants to clear her name. Sabi niya, she wants a bloodbath. Kung totoo yun, ba't sila umakit ng Supreme Court? Number 2, ang gusto nila ipatigil ang trial. Worst, nag-file pa ng supplemental petition. And this time, humihingi ng TRO, temporary restraining order. Kung inyo maalala, yung unang petition na nakafile sa Supreme Court, merong prayer for a preliminary injunction. Wala akong initial injunction. So, ibig sabihin, tuloy yan. Ituloy ninyo. Pero sa halip na ituloy, kung ano-anong balakid yung inilalagay eh. Sila naiinit daw, sabi ni Attorney Tongol. Sorry, hindi ko na napanood eh. Sinabi lang ni Attorney Tongol na it's been 7 days. Wala pa kayong pinafile. Dahil nasabi ko, hindi naman ganun kasimple hinihingi ninyo eh. There are repercussions. Second, naiinip ka sa 7 days, ngayon 5 buwan na. Hindi pa rin kayo nagsisimula ng trial. Sa halip, mas pinapahirap nyo. Mas naging komplikado. We are stuck at preliminaries. Dapat hindi na ito pinag-uusapan. Attorney. So, 7 days, 5 months, you do the math. Yeah. Attorney, kailan nyo po ibibigay po sa kanila yung certification po at bakit po sa puntong ito ay hindi pa po natin na ipapasa po? Okay. Bukas ay magkakaroon kami ng pagpupulong and we will arrive at a decision. So may malalaman natin. meron tayo ini-expect So, na kami big po, news. Okay. Kami po ay a-action na rin forthwith. Agad-agad. Agad-agad. Forthwith. Yung 7 days, that is within forthwith. Yes, yes. Oo nga 5 pala. months, yung 5 months, hindi ko yung forthwith. Forever yung. Attorney, nung Nako, yari ka na naman, attorney. Yari ka na naman, attorney. Yari ka na naman doon sa tagapagsalitahan ng ng Senado. Nung 5 months, hindi forever. Brad, inupuan nyo dyan sa House. Nag-break ang Senado. Nagkaroon ng eleksyon. Huwag ko kayo masyado selfish. Parang kayo yung amo nyo, napaka-selfish, makasarili. Wala anong gusto yung gawin. Ito si Amy Marcos, di na mangangampanya. Kalmahin nyo lang. Dadating tayo dyan, huwag kayo masyadong mainit. Darating tayo dyan, kalmahan nyo lang. press con nyo po, no, ay may na-mention po kayo doon na within the next few days ay magsasubmit kayo ng motion or manifestation. Oo, Yes. ano po ang pinagkaiba ng dalawang to at ano po ang isasubmit po ninyo? Yun ang kasama sa pag-uusapan namin. Bukas. Yung motion, may hihinging kang relief from the court. Yung manifestation, you are informing the court. Okay. You're not asking for relief. Malinaw po. So we'll wait for that big story tomorrow, Attorney Bukoy, tukol sa Tomorrow or within the next few days. next few days. Okay. Just to be safe. Just to be safe at saka basta hindi aabot ang weekend. Hindi mo aabot ng 5 buwan. Hindi aabot ang 5 buwan. Okay. Since pinag-uusapan naman na natin yung mga magiging ka-meeting ni Attorney bukas, ay puntahan natin yung this is yung question ko, Attorney, ay tungkol dun sa pag-form nga ng legal team ng depensa, na naghayag na sila ng 16 na mga abogado na galing sa isang firm. Well, may halo. Hindi naman lahat galing doon. May 4. Yes. So, Attorney, ang tanong ko lang mas alam niyo to dahil kay kausap niyo lagi yung mga yung project panel yung paghahanda ninyo, aside to making busy kayo tomorrow because of that meeting, ay meron ba talagang nangyayaring paghahanda na para dito sa trial na ito? At baka naman meron kong konting patikim dyan. We have been ready since February. Hindi ho yan itatransmit nang hindi kami handa. Sapagkat, ang inaasahan namin noon,
pag-transmit, they will set the articles, reading of the articles, and then proceed to trial after service of summons had been completed. And the Vice President had been granted the 10 days to file the answer, and then the prosecution 5 days from receipt of the answer to file the reply. So, noon ho, anda na kami. Dahil ang aming inaasahan noon, tuloy-tuloy na yung trial once it is transmitted. Eh ngayon, hindi eh. So, attorney, yung pito yun eh. Pitong articles of impeachment. Yun. Pinaghati-hatian na yun nung panel. Opo. Meron ng Nung mga handa na yan. nakatoka. Handa na ho yan, handa ng ebidensya, handa na yung strategy, kumpleto na ho yan. Ano po, attorney, ang masasabi po ninyo sa sinabi na ni VP Sara at ni Senator Amy Marcos na kung accountability ang hinahanap po ninyo, hindi o not you, no? Pero yung prosecution ay impeachment is not for accountability. Kung gusto ng accountability, pumunta dun sa korte para may malinaw na parusa. Kulong man yan o may penalty. Ano po masasabi po ninyo? You know, nakakagulat yung sinabi ni VP Sara sapagkat itong impeachment is in one separate article in the Constitution, Article 11. What is the title of Article 11? Accountability of public officers. Accountability. And impeachment is for accountability. Ano ang mga relief na ibibigay dyan? Wala ho diyang kulong, walang civil damages. Mas mahirap po yung parusa dyan. Removal from public office and perpetual disqualification. Wala nang mas bibigat pa sa kulong, Brad. Sabihin ko sa iyo. Wala nang mas bibigat sa kulong. Papiliin mo perpetually disqualify ka o kulong ka ng 1 taon. Mas pipiliin nila yung perpetually disqualify. Yung yun kasi panahon yun. Yung perpetually disqualify, ano yan kumbaga, yung paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, choice yan. Kung gusto mo, di gusto mo. Kung hindi ka na, di wala namang problema. Hindi naman yung tipong, hindi naman hayok sa pwesto yung mga Duterte. Hindi naman yung tipong parang itong si Tambaluslos, ayaw naman siya na sambayan ng Pilipino. Pinagpipilitan na sarili niya. Di ganun yung mga Duterte. Ang mga Duterte ho, kung gusto nyo kami, okay. Kung ayaw nyo kami, walang problema. Ngayon, kung perpetually disqualification o yung 1 taon na kulong, tanungin nun natin si BP kung alin na mas pipiliin niya. Ang kakapal ng mga bida-bida kayo. Mas alam niyo pa yung feelings ni BP Sara kaysa sa kanya. Nanto ko, mas mabigat kulong, Brad. Kulong is kulong. Pag nakulong kang kagaya ni Dilima dahil mahilig sa sabay, yun ang problema. Yun na mas nakakaya yun. Perpetually disqualify. Disqualify ka. Anong problema? Di wag ka tumakbo. Di ba? Hindi naman pangarap maging politiko ni BP. Sir, baka hindi mo alam. Gusto niya maging doktor. Ayaw niya maging ayaw niya maging presidente o kung ano pa man. Gusto niya maging doktor. Yun ang pangarap niya. Kaya ngayon kung di siya makatakbo, bigla siya nagmedisina, anong problema noon? Baka yun pa maging dahilan kung bakit siya maging doktor, di ba? Pero huwag niyong paunahan ng feeling. Mas mabigat kulong. Mabigat multa tsaka kulong. From public office. So, hindi ako sang-ayon sa sinabi ni VP Sara. Dahil ang Constitution mismo ang naglagay ng mekanismo for accountability of public officers. Wala nga accountability. Ang hirap mo naman, abogado ka pa naman, ang hirap mo kausap, langya ka. Paano magkakaroon ng accountability? Walang kulong. Walang multa, walang pagbabalik, pagsusuoli ng pera. Anong accountability doon? Perpetually disqualify. Wala lang, tatanggalin lang siya sa pwesto. Papahiya lang siya diyan sa impeachment court. Pero sigurado babalik na diyan, kayo mapapahiya. Kayo magmumukhang tanga diyan, sigurado. Wala nga accountability diyan. Walang accountability diyan kaya nga pinapapunta kayo sa korte, sa Supreme Court para doon kayo magsampa ng kaso, doon tayo mag-usap. Kasi doon may kulong, may multa. Diyan, perpetually disqualify ka, walang kwenta. Makukulong ka ba? Mapapahiya ka ba? Hindi ka mapapahiya, hindi ka makukulong. And ito po, in that same article, nandyan... Ano yan? And then, ayusin natin ha. Ilatag natin na maigi.
Yaang perpetually, yaang impeachment court na yan, hindi naman nila ini-aim na makonvict si BP. Hindi yun ang endgame dyan. Kumbaga, yaan, extension lamang ng TWADCOM at TRICOM. Sinusubukan nilang kunin lahat ng tenga ng sambayanan para pakinggan yung kanilang mga gawa-gawang ebidensya laban kay BP Sara. Kasi kung hindi ka nakapanood doon sa TRICOM at TWADCOM, ganito lang naman yan eh. Kung sino lang ang nanood doon sa TRICOM at TWADCOM, sila rin ang manonood dyan sa impeachment trial na yan. Kung ikaw hindi ka nagkaroon ng oras para subaybayan yung mga hearing na yan dyan sa House of Representatives, 100% hindi ka rin magkakaroon ng oras para subaybayan yung impeachment trial na ni BP na yan. Yan na sinisigurado ho natin dito sa PH Update. Kaya kung umaasa sila na masisiraan nila itong si BP Sara dyan sa impeachment trial na yan, na dapat na-accomplish na nila yon doon sa mga hearing sa House of Representatives, wag ho silang umasa na mauyuyurakan nila o masisira nila ang kredibilidad ni BP Sara. Yun ang ating siguro. Kaya hindi tayo nag-worry dyan. Kung ang labanan dyan ay siraan, ika nga para mapaniwala ang ating mga kababayan na ganito ganyan si BP, magnanakaw. Kabalbalan ho yan. Yung creation of the Office of the Ombudsman and so on and so forth. Pero ang una ho dyan sa artikulong yan on accountability is impeachment. So we're well within the bounds of our options. Ngayon, kung whether mahusgahan siya na guilty or not guilty, kahit ma-acquit yan, meron pa rin bukas pa rin yung pinto para litisin siya for plunder, malversation, bribery, and so on. Very specific po yan sa Constitution. Yes. O bakit hindi natin inuna yung plunder, bribery, ba't hindi natin inuna yun? Yun ang pinakamagandang avenue para panagutin si BP kasi plunder yun eh, pandarambong yun, di ba? Kung mapanagot siya sa kasong plunder, mas madali na mas madali siyang i-impeach kasi korte na yung humatol sa kanya. Tama ho ba yun? Oo, mali ako. Hindi, unahin natin sa korte. Pagka hinatulan ng plunder si BP, pwede mo na siyang i-impeach na walang kokontra kasi korte nang humatol sa kanya na nandambong siya sa kaban na sambayanan. Pero kung ganyan, Attorney Bukoy naman. Hindi nyo alam yung pagkasunod-sunod, di ba? Yun ay culpable violation of the Constitution. Betrayal of public trust. Bakit? Inatulan na ng korte, plunder, mandarambong si Sara. Hindi wala kayong problema. Ngayon, yung mga ebidensya na dapat ipipresenta nyo sa korte, ipipresenta nyo dyan sa impeachment court. Ang mangyayari, i-impeach nyo muna bago nyo kakasuhan ng plunder. Mga walang iya kayo. Ano na naman yan? Kabubuhan na naman yan eh. Langyang yan. A judgment of not guilty will not bar the government from suing or charging the impeached official for liabilities for plunder. So anong point? Anong point? Bakit kailangan pa natin mag-impeachment? Kung maa-acquit pala, ikakasuhan nyo rin. Bakit hindi nyo pa diretsong kasuhan? Hindi, attorney pumuti na lang ang buhok mo. Buhok mo tsaka balbas mo. Hindi mo pa alam trabaho mo. Turuan kita, halika dito. Langyan ka trabaho mo, di mo alam. Kasuhan nyo muna. Dalhin nyo sa korte bago dyan sa impeachment court. Langyan. Under violation of Republic Act number 3019 as amended for malversation under the revised penal code and so on. Okay, attorney, nagpapa-follow up lang yung aming news desk tungkol dun sa tanong kanina tungkol sa PROSEC panel. Syempre, yung mga congressmen, parang halos lahat yun humarap naman sa press ko nitong start ng week eh. So we saw them, meron ba kami mga inaasahan na dadagdag doon from the private sector or private na mga lawyers or mga bago? Ano yun na, puntahin nyo na lahat. Lahat.